Magandang araw po muli sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa atin pong buhay at isa naman pong pagkakataon ang patuloy po nating mapagnilay-nilayan ang mensahe ng Panginoon sa atin pong buhay. Ano nga ba ang mensahe ng Panginoon? Ito po ay nagtutuwid sa atin, ito po ay nagtuturo sa atin kung papaano tayo mamuhay na mayroon pong kabanalan. Halina't samahan niyo po akong pakinggan ang sinasabi ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng Kawikaan chapter 14 sa mga oras na ito. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saang walang baka, ang kamalig ay walang laman. Dadapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi matututo, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog ng pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tulda ng matwid ay hindi babagsak. May madaang matwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaring magwakas sa panambitan. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gaya ng matwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino'y nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan ito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang umahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay ang kanyang karunungan. Ang kwentas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at ang pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip ng tiwasay ay nagpapahaba ng buhay,
ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay binabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napupuot. Pinagpala po ng Panginoon ang kanya pong mga salita na atin pong natunghayan sa mga oras na ito. Tunay nga po na ang salita ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin na ang pagtangkilik natin ng karunungan na nagmumula sa Panginoon ay nag-iiwas sa atin sa kapahamakan ng atin pong buhay. Nawa ang mensaheng atin pong napakinggan, nawa ang salita ng Panginoon ay patuloy na gawin po nating gabay sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay, at nakatitiyak ako kapag ginawa po natin ang mga ito, ang patnubay ng Diyos o ang gabay ng Panginoon ay patuloy po nating mararanasan. Tayo po ay manalangin sa mga oras na ito. Dakila't mapagpalang Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ng buhay, sa mga paalalang patuloy nga pong inyo pong binibigkas sa amin pong kalagitnaan. Salamat nga po sa mga paalalang ito. Salamat o Diyos sapagkat ito po ay gabay sa amin pong buhay kung papaano kami mamuhay na meron pong kabanalan. Napakahalaga po ang karunungan na nagmumula sa inyo. Kaya't dalangin ko po o Diyos na turuan niyo po kami na ito'y amin pong isa pamuhay at tangkilikin sa amin pong buhay. Huwag niyo pong hayaan, Ama, na ang kamangmangan ng dulot ng kawalan ng pananampalataya ay kumilos sa buhay namin. Huwag niyo pong hayaan ang mga ito. Bagkus ang makalangit na karunungan ang patuloy na kumilos sa amin pong buhay. Lalong higit, ang patnubay at gabay ng Santong Espiritu ang pinakamahalaga na aspeto ng amin pong buhay, na ito po ang magde-develop sa amin ng makalangit na karunungan. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papuri amin pong ibinabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa muli po, ito po si Brother Jake Ferdinand M. Wahe, ang inyo pong nakakasama sa pagnilay-nilay ng mensahe ng Panginoon. Tunay nga po ng mensahe ng Panginoon ay isang matatag na sandigan ng karunungan. Nawa, ito'y atin pong maisapamuhay at idalangin po natin sa Panginoon na patuloy niya tayong maggabayan at patuloy niya tayong patnubayan sa atin pong pagtahak sa mundong ito. Sa muli ay isa pong mapagpalang araw. Hanggang sa muli, God bless you.